Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Miss Cathy Binag. Tungkol ito sa nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa na may nagtangka sa buhay niya, may sumusunod sa kanya, nag-casing o sinosurveillance siya. Ito, nahuli ang nagtangka sa buhay ni Sergeant Orly Gutesa. So, good luck. Salamat naman. Ibig sabihin nito, may tao talaga o may mga tao na galit kay Master Sergeant Orly Gutesa. Kaya lang, maraming tao rin na tumutulong sa kanya. Handang proteksyonan siya. So, unang tanong, sino yung nag-utos? Sino ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ni Master Sergeant Gutesa? So kung sino yung nasagasaan niya, most likely, ito, opinion ko lang ito So, sana yung nahuli itong tao na ito, isa nakakanta. Kaya kakabahan na sila ngayon, yung mga gustong itago ang katotohanan, kakabahan na sila ngayon kasi nahuli. At pag kumanta, lalong mabubuking sila. So, ipagdasal po natin itong si Master Sergeant Orly Gutesa dahil talagang all out yung demolition job sa kanya. Yung pinabalita ngayon ng Manila Trial Court, Regional Trial Court, nagsabi na forged daw yung signature. Ganito ang basa ko dyan, Opinion ko lang ito. Kasi si Maharlika, nagpalabas siya ng resibo early this year. Yung the same na law office, pumirma ng sworn affidavit. Ang perma, ganon ang perma, I-compare mo sa perma ng affidavit ni Master Sergeant Gutesa, parehas sila ng perma. Tapos yung abogada, lumalabas na iba ang perma. Posible yun kasi nga it's a common practice sa mga sworn affidavits na ganyan, mga notary public. Sekretarya lang ang nandoon, yun ang pumipirma. Ilang beses na akong kumuha ng sworn affidavit. Wala akong nakitang abogado. Isang tao lang nandun. Kunin ang detalye ko. Bigay ko naman. Bas, gagawa siya. Mamaya, babasa sa akin. Kung sabi ko, okay na ako, paperman ko na. Tapos yung notary public, siya na. Lalagyan niya na ng dry seal. Isusulat na yung mga docket number ba yan, license number. Tapos, perman niya. Siya ba yung abogado? Hindi. Siya lang pinagkatiwala ng abogado. Kaya, gano'n ang nangyari. Kasi sekretarya lang ang pumirma. Kaya, yung perma ng abogado, hindi siya talaga ang pumirma. But it does not mean na masisira nila yung credibility ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ang dami ng mga abogadong nagpapaliwanag na kahit peki pa yon yung perma, the fact na nag-take oath siya sa Senado, that makes his testimony valid. So kung nagsisinungaling lang si Gutesa, gawa-gawa lang ang kanyang kwento, bakit nila pagtangkaan ang kanyang buhay? Diba? Tapos yung kung ano ang sinasabi ni Engineer Bryce Hernandez, dugtong sa Engineer Hernandez, si
Henry Alcantara, yung mga sinasabi nila, nagko-connect, nagko-corroborate, ito namang sinasabi ni Gutesa, pati si Yusek Bernardo, nagtutugma yung mga sinasabi. Kaya ako, personal opinion ko lang ito, naniniwala ako na tama yung sinasabi ni Master Sergeant Orly Gutesa. But, alam nyo naman, sa mga investigasyon ngayon, kung sino man yung utak, mastermind sa lukuhan ito, gagawa ng paraan para masira ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. Kaya ngayon, yung ICI naglabas na ng initial report kunuhay, Saldico lang ang nirekomendang kasuhan. Yung iba, sino man yung kapartner ni Saldico, ligtas na. Naniniwala ba tayo na lahat ng ito, yung ginagawa ni Saldico, siya lang gumagawa? We were not born yesterday. Meron siyang kasabwat. Yun. Yung mga kasabwat ni Saldico, yun ang kinakabahan ngayon. Kasi damay sila. Kaya nga, tingnan nyo si Saldico, sinipti na nila. Nakalabas na ng bansa, ayaw nilang pabalikin sa Pilipinas. Kasi kung babalik siya, madadamay sila. Kaya kahit ano pang panawagan, Congressman Toby Chanco, sino pa yung nananawagan? Taong bayan. Ex-Senator Franklin Drilon, ex-Ombudsman Conchita Carpio Morales, nananawagan na i-cancel ang passport ni Saldico. Wala. Pasok dito, labas doon. Pinapabayaan lang. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung ano-anong dinadahilan ng DFA, hindi daw pwede. Kung hindi pwede, di wala na. Kahit sampahan pa nila ng sangkatutak na kaso si Saldico, kung wala naman siya dito, kahit sabihin nating makunbik pa siya, wala naman siya dito, paano siya magbabayad sa kanyang kasalanan? O, di ba? Ligtas na siya eh. Baka sa ngayon nakakuha na siya ng passport citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty. So, goodbye Philippines, at ligtas ka na. Kung sino man yung kapartner niya pataas, ligtas na sila once nga nakakuha ng passport at citizenship sa ibang bansa. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mga taga Anamogero, so mag-atop na siya. Patuloy ko na. Karon naman nagyud sa pag-atop, so may nagyud siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen dagan jud kayo salap. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magkuan ra, magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora.
Lagi ba? Kaya ang pag-garden kuan magyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Mm. Hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So, tanawon.